Ang Panginoon ang paniniwalaan nyo. Huwag sa mga bagay-bagay. Ang mutya at agimat ay hindi makakapantay sa ating Panginoon. Simulan na natin. Matapos itong mahibilin sa akin ng lola, agad din naman itong bumalik sa kusina upang tapusin ang pagluluto ng mga kakanin. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, pinapakain ko na ng mga bungang kahoy na masustansya ang aking mga manok na tandang. Meron kasing hindi inaasahang sabong sa aming baryo, gawa ng mga dayo din. At habang ginagawa ko ang mga bagay na ito, ay ang tuloy kong pagbabasa sa libreta. Ganito na ganito ang aking paghanda para sa mga paparating na palaban o sakuna sa aming baryo. Ngunit kinabukasan, mga alauna ng hapon, nagulat ako nung dumating sina Tuper sa bahay namin. Malayo pa lang, sambit na yung pangalan ko. Agad naman akong dumungaw para tingnan ang panauhin. Pare, nandun na naman sa sentro ng daroy yung mga dayo. Yung sinasabi namin nung nakarang linggo. Sino ba dun? Hindi ba yung mga nagdaos ng paligsahan sa bayan? Hindi pre. Iba ang grupong yon. Talagang ang babagsik ng mga panabong nila. Siyam na sa mga kababaryo natin ang natalo doon. Ngayong mismong araw. Sabi ng mga ito sa akin. Dala ng kuryosidad. Nagdala na rin ako ng isang manok para masilayan din ang grupo. Matagal na kasi itong sinabi sa akin ng mga kaibigan ko. Matapos nung naunang paligsahan, pagdating namin sa baryo, nakita ko ang mga 6 na katao na purong may dalang panabong. Subalit hindi pa man ako nakatuluyang nakalapit sa mga nagkumpulang mga tao, ay mayroong umakbay sa aking balikat at inilis ako ng daan. Paglingon ko kung sino ang tao na yon, ay ang albularyo palang si Mang Tomas sa baryo. Oh, Mang Tomas, bakit? May kailangan ka? Wika ko. Wala naman. Pero bago ka lumapit sa mga yan, sasabihin ko na sa iyo, hindi lang sabong ang pakay ng mga yan dito sa baryo natin. Batid kong may hinahanap itong mga taong kasangga natin bilang may mga alam sa lihim na karunungan. Narito sila upang magmanman para puksain tayo. Hindi ko na nga naisipang lumapit dahil nararamdaman ko na sa kanilang mga aura at pagkatao ang masamang budhi. Mag-ingat kayo. Wika nito sabay tabi at kaagad nang umalis na para bang takot na takot. Isa pang laban. Bibigyan ko kayo ng partida. Hindi naman sa panglalamang ang laban naming hinahanap. Nagkataon lang talaga na kondisyon ang aming mga panlabang manok. Isa pa, o sino pa dyan? Wika ng isang may katandaang lalaki. Nang bigla akong sumuot sa harapan nito. Pantay na laban nga bang pakay ninyo? Wika ko. Napatigil ang lalaki at tumitig sa akin ng seryoso. Mga kaibigan, meron na pong isa ang lalaban. Pang-10. Mino, ilan ang dala mong manok? Muling wika nito sa akin. Isa lang ang dala kong manok. Alam ko naman na hindi ako mananalo sa inyo. Bote naman alam mo. Pero huwag kang mag-alala. Bibigyan ka namin ng partida. 2 ang tari ng sayo. Huwag na. Ibabaw tuhod na lang ang tari ng sa inyo. Matagal kasing ikabit ang 2 bulang eh. Ganon din naman. Matatalo pa rin naman ako, hindi ba? Hindi man naman kasi kayo lumaban ng patas eh. Pabulong ko. Subalit narinig pala nito. Teka,
Nananadya ka ba? Kung lalaban ka, wag ng daming satsat. Hindi lang ikaw ang sasali rito. Ganun ba? Sige, simulan na natin ang laban. Uwi pa kasi ako eh. Gusto ko isang bagsakang pusta lang. Uwi ako sabay abot ng supot. Teka, ano to? Ginto? Tatapanan mo lang kung anong halaga ang katumbas niyan. Wala akong dalang pera. At saka bigay lang sa akin yan eh. At dahil doon, ay hindi na nakapagsalita ang grupo. Makalipas ang halos 20 minutos, nasa paglalabanan na kami ng mga manok. Pumwesto na ang kalaban para ibitaw ang manok nila. Pagbanggaan ng mga tandang, nagulat sila dahil isang liparan lang ay bulwak kaagad ang dibdib ng manok nila. Pagbagsak nito sa lupa, ay nakatakbo pa ito at bumulagta din. Nagulat ang grupo na yon at hindi sila makapaniwala sa one-hit delete na laban. Nangyayari lang kasi yon sa mga malakihang sabungan. Pagtingin nila sa manok ko, hindi naman kagwapuhan. Talagang pangkaraniwang lang. Yung manok ko, walang sugat. Kagad rumisponde ang mga kababaryo ko. Baka kasi hindi ito magbabayad sa pusta. Mabuti naman ay sumunod naman ito sa usapan. Hanggang sa sinabi nito na yung manok ko na yon, lalabanan nila ulit. At tatanggalin na nila yung partidang binigay nila. Siyempre ginawa nila yon dahil alam nilang may nakabuko sa kanila. Sa pangalawang pusta, nakatodo lahat ng taya ko. Pero maging sa pangalawang laban, talo pa rin ang manok nila. Dahil sa alam na nila na merong nakikiramdam sa kanila at alam na alam ang kanilang grupo, nagpasya itong umalis na sa baryo. Nagdadahilan ang mga ito na kesyo wala na silang manok na ilaban. Pero ang totoo, meron na meron pa. Dala pa nga nila eh. Tagdadalawa kasi ang dala nilang manok bawat isa. At bago umalis ang mga ito, nagbilin pa ito ng matatalim na pagtitig sa akin na para bang minamarkahan nila ako. Pag-alis ng mga yon ay ang pagtipon-tipon namin sa tambayan. Ang nangyari doon sa mga bihag, hindi na namin pinakilaman pa. Dahil ang sabi nung albularyong si Tomas, pamimiste ang pagbisita ng mga nilalang na yon. Maring may lason yung mga manok. Ang ginawa ko, yung sa pangalawang panalo ko, kalahati doon pinamamahagi ko sa mga natalo nung mga dayo. Mga alas 5 na ako nakauwi nun. Gawa ng ayaw akong paalisin ng mga kaibigan ko na hindi nakakain at nakainom. Maraming manok silang kinatay noon kapag nagtipon-tipon kami sa baryo. Pero ang mas paborito ng mga ito, yung bihag sana. Pero kahit ganun pa man, di ko na ninais pang abuti ng gabi sa lugar. Dahil alam kong may mangyayaring hindi maganda. Bago sumapit ang alas 7 ng gabi, bigla namang naantala ang aking pagbabasa sa libreta nang makakita ako ng isang lalaking papalapit sa aming bahay. Nakasuot ito ng itim na damit, ang lalaking yon, at meron itong daladalang piko. "Ikaw ba si Chris?" Wika nito paglapit sa amin. "Oh, ako nga. Bakit ho, Ginoo? Ano bang sa atin?" "Pinapapunta ko rito ng aming pinuno upang ipaparating sa iyo na hindi siya natutuwa sa iyong mga ginawa. Itigil mo na ang lahat na iyong binabalak ang tingerong sabungero para hindi tayo magkakatalo. Pwede ka namang lumaban sa kahit saang sabungan,
Pero huwag kang gagawa ng hindi namin nagugustuhan. Mamuhay ka ng payapa at ganun din ang gagawin namin. Subalit kung ipagpatuloy mo ang pagpatay sa aming kaanak, mapipilitan kaming maglunsad ng digmaan laban sa iyo. Ikaw, laban sa aming hukbo. Isama mo na ang 3 grupo na meron ding galit sa iyo. Naalala mo pa ba ang pagpapahiya mo sa isang pinuno sa paligsahan? Matapos ko yung marinig, agad ko nang hinawakan ang aking mutya upang sindakin ang nilalang. Subalit bago ko pa man yun magawa, tuluyan ang naglaho sa aking harapan ang aking kausap. Hindi basta-basta ang mga ito, dahil kaya nilang maglaho at mag-iwan ng usok. Dahil sa mga pangyayari, lumabas na ako ng bakuran upang hanapin at sundan ang nilalang. Subalit kahit saang lupain man ako tumungo, hindi ko na ito magawa pang makita. Nang aking mapagtanto na hindi ko na mahanap ang lalaki, agad ko namang tinahak ang daan pabalik sa bahay. Sa pagpatuloy ng aking paglalakad, bigla naman akong hinarang ng mga lalaking may baho ng mga wakwak. Nakatitig ang mga ito sa akin habang patuloy na nagtatawanan. Mamamatay din ang antingirong yan! Mamamatay din ang antingirong yan! Sigaw ng isa sa mga ito habang mabilisang nagtakpuhan. Subalit kahit ganun na ang aking narinig, di ko naman ito pinansin. Dahil alam kong handa ako sa mga magaganap. Ako yung taong hindi basta-bastang natitinag dahil na din sa tangan kong gumabay sa akin. Pagdating ko sa tahanan, naabutan ko si Lola na abala sa pag-aayos ng mga kalat sa kusina. Oh, Krish! Luto na ang kakanin at tinulang manok. Kumain ka na dyan. Sabi nito sa akin. Hola. Kain tayo. Sagot ko naman. Matapos kong kumain, agad naman akong pumasok sa silid para magpahinga. Siyempre, iniisip ko yung mga nangyayari. Akala ko maging payapa na ang aking pagtulog. Pero pagsapit ng hating gabi, nagulantang na lamang ako nang makarinig ako ng malalakas na pagsigaw na nanggaling sa aming kapitbahay. Dali-dali ako noong tumayo noon sa higaan at dali-daling sumilip sa dingding ng aming bahay. Maging si Lola ay napasigaw dahil sa paulit-ulit ng pagsigaw ng aming kababaryo. La, pakisara ng pinto. Lalabas na muna ako. Wika ko. Agad naman akong sinunda ng Lola patungo sa pintuan ng bahay. Paglabas ko ay ang pakikiramdam ko sa paligid. At doon ko nasilayan ang 3 nilalang na nakapatong sa bubong ng aming kapitbahay. Ang isa ay nakabantay habang lumilipad-lipad, at ang 2 ay pilit pinapasok sa loob ng bahay ang hibla ng kanilang mga dila. Nang akin itong makita, agad kong inipon ang mga buhay na salita sa kamay at agad ibinato sa mga ito. Dahil sa aking ginawa, tinamaan ang bantay ng mga ito habang lumilipad. Pagtama nito, bumagsak ang bantay na aswang. At dahil dito, napangisi ako dahil sa paglalaro ko sa mga ito. Dahil sa pagbagsak ng isa sa mga kasama nito, yung 2 abala sa pagbutingting sa biktima, pareho yung nagulat. Nang makita ng 2 ang kasama nilang nakabulagta sa lupa,
Agad itong napalingon sa akin habang galit na galit. Nag-aangil ang mga ito. Aba, anong gagawin ninyo? Papatayin niyo ako? Sige, lumapit kayo. Sa dami ng pwede ninyong bisitahin, yung kapitbahay ko pa. Aba, talagang bibirahin niyo ako, ha? Hoy, bago kayo lumusok, pwede bang itayo niyo muna yung isang kasama niyo? Sayang din kasi yung lakas na papakawalan yan. Wika ko sa mga ito habang may kaunting pangangasar. Mas mainam na sila ang maunang sumugod para hindi na ako mahirapang habulin ang mga ito. Nang maya-maya lang, natigilan naman ako nang makita kong lumundag sa akin ang dalawang aswang. Animoy aswang ito sa ibang lugar dahil basta-basta na lang itong sumugod. Tila ba hindi rin ito nararamdaman ang aking presensya na siyang aking ikinatuwa. Hindi pa man nakalapit ang mga ito, nagulat naman ang mga ito nang lumingon ako sa kanila at nagwika ng, "Nagkakamali kayo ng kinakalaban." Kasabay ng pagwika ko ay ang paggising ng mutya ng durian ko at ang paglitaw ng armas na lumitaw lamang kapag nasa panganib ang aking buhay. Pagsipat ng mga ito sa isang malakarit na mga anghel na aking hawak, bigla itong nagsisipulasan papunta sa iba't ibang parte ng baryo. Akala nyo hahayaan ko kayong makakatakas ng ganon kadali lang? Paggalaw ng mga puno sa paligid, bigla namang nahulog ang dalawang aswang dahil sa pagsilo ng mga aninong may dalang baging galing sa mga punong kahoy. Magamat paralisado na ang buong katawan ng mga ito, hindi pa rin sila tumigil para iligtas ang kanilang mga sarili. Bigla namang natahimik ang mga ito nang maramdaman nilang mag-umpisa akong maglakad paparoon sa kanilang kinalagpakan. Dala ang armas ng mga anghel. Base sa aking nakikita sa pagmumukha ng mga yon, nabalot ito ng takot dahil sa liwanag na nagmumula sa aking mga mata. Dagdag kilabot din sa mga ito ang aking pagngisi na para bang nakakatakot na demonyo. Paglapit ko sa mga ito, agad kong inaangat ang isa sa mga ito sa pamamagitan ng paghawak sa kanilang mga bungo. Oh, ano kayo ngayon? Akala nyo makakaligtas kayo ng ganun kadali lamang sa teritoryo ko? Patawad, Ginoo! Pakawalan mo kami! Hindi namin inaasahang teritoryo nyo ang lugar na ito. Marami na akong pinakawalang kagaya nyo. At yun ang pagkakamaling ginawa ko. Dahil pagkatapos ko silang palayain sa kabila ng kanilang karumal-dumal na ginawa, bumuo pa rin sila ng hukbo para kalabanin ako. Tapos ikaw, gusto mong pakawalan kita? Pasensya na, ha? Pero sarado na ang puso ko para sa inyo. Pero huwag kang mag-alala. May awa pa rin naman ako. Yun kung magagawa mo kung sagutin. Sabihin mo, saang uri kayo na pabilang? Magsasabi ka ng totoo. Dahil ang sasabihin mo ngayon ang magdesisyon sa buhay mo sa aking mga kamay. Wika ko sa dalawang aswang upang ipakitang wala akong awa sa mga ito. Inutusan ko ang anino na tunguhin ang aswang na aking napabagsak. Matapos ko yung utusan, segundo lang naman ang naging pagitan nang makita nila itong naglalakad ng dahan-dahan patungo sa kanilang kinaroroonan. Sa puntong ito, hindi na naman maiwasan ang dalawang aswang
na magulat sa kanilang mga nakita. Paano mo nagawa yan? Tao ka ba talaga? Tingnan mo itong hawak ko. Sabi ko habang inaamba ang armas ng mga anghel. Bago pa man makalapit sa amin ang isang aswang, hinataw ko na ito sa ulo, na siyang dahilan para gumulong sa lupa ang ulo nito. Matapos ang mga pangyayari, ay ang pagbalik ko ng tingin sa aswang na aking kausap. Ano? May balak ka nang magsalita? O gusto mong matulad sa kasama mo? Napakunot na lamang ang aking mukha nang mapagtanto kong wala itong balak na magsalita. Walang sabi-sabi, ay agad kong itinarak ang gintong karit sa dibdib nito at ibinalibag sa lupa. Binaon ko rin ng maigi ang karit bago ko yon tinantanan. Dahil sa pagsalungat nito sa nais ko, ay ang pagkawala ng buhay nito. Ikaw naman. Sagutin mo lang ang mga katanungan ko. Sisiguraduhin ko ang kaligtasan ng buhay mo. Ikaw din. Baka gusto mong matulad sa maagang pamamaalam ng iyong mga kasama. Mabutit tahimik ka. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Nais mong pakinggan ang mga sasabihin ko, hindi ba? Wika ko nang makita ko ang aswang na nakahiga habang patuloy kong pinagmasdan. Ano ang lahi ninyong pinanggalingan o pinagmulan? At sino ang inyong gabunan sa ilalim ng inyong pangkat? At ito pa, nasaan kayo namumugaran? Huwag mo nang pangarapin pang ubusin ang lahi namin. Napaka-imposible ng iyong binabalak kung wala kang ibang kasama. Para matalo mo ang gabunan ng aming angkan, kinakailangan mong humingi ng puwersa sa higit 20 antingero. Huwag mo kaming maliitin, antingero. Ikaw din. Baka sa huli, magsisisi ka. Tumahimik ka. Hindi ko kailangan ng payo mo. Baka nakalimutan mo. Hawak ko ang buhay mo ngayon. Kung anumang paninindak na galing sa iyo, maaaring magdulot ng kamatayan mo. Kaya kung ako sa iyo, pag-isipan ko ng maigi ang bawat kataga na lalabas sa iyong bibig. Matapos naming mag-usap, dinala ko naman ang mga aswang papunta sa masukal ng aming baryo. Ipinakuha ko rin sa mga engkanto ang mga bangkay ng mga aswang sa paligid para walang makitang baka sa aming baryo ukol sa nagaganap na labanan. O siya, narito na tayo sa kagubatan. Ngayon sabihin mo, ang insaktong kinaroroonan ng inyong pugad. Hindi ko sasabihin. Sige. Ayaw mong sabihin, ha? Teka, makuha nga to. Sa palagay mo, anong gagawin ko sa hawak ko na to? Teka, ano yan? Garit ng mga kamatayan. Wag, sige magsasalita na ako. Pagdating natin sa baryo, sasabihin ko na. Pagsasalita ng aswang. Makalipas ang ilang mga minuto, nadapo na kami sa lugar na kilalang pugad ng mga manlalason. Alam na alam ko ang lugar na yon dahil putok sa aming baryo ang minsang pamiminsala ng mga manlalason.
Magaman pala isipan para sa akin ang pagtungo namin doon, naging kampante naman ako sa itinturo sa hawak kong aswang. Siguraduhin mo lang na tama ang lugar na binabagtas mo. Hindi ko kayang patawarin ang anumang pagkakamali mo pag nagkataong niluloko mo ako, sabi ko sa aswang habang naglalakad kami ng dahan-dahan. Sa gilid ng baryo ng mga manlalason, paglabas namin doon, agad namang itinuro sa akin ng aswang ang bundok na halos purong kakahuyan na. Diyan kami namumugad, pero ang aming gabunan at rena, wala sa lugar na yan. Nais man kitang tulungan pero hindi ko kasi alam ang kasalukuyan nilang kinaroroonan ngayon. Paglalahad ng aswang habang tinuturo ang kakahuyan. Matapos ko yung marinig, agad ko namang inumpisahan ang paglalakad papaloob sa pugad ng mga halimaw. Sa kasagsaga ng aming pag-usad, ramdam na ramdam ko ang pagngisi ng nilalang na para bang kumpiyansa ito sa kanyang buhay. Hinayaan ko lang ito dahil alam ko sa aking sarili na hindi ko ito bubuhayin kahit anuman ang mangyayari. Maya-maya lang, bigla naman akong natigilan sa aking paglalakad nang maramdaman ko ang napakaraming aswang na nagmamasid sa bawat dahon ng niyog. Pagsilay ko sa taas ng bahagi ng aking kinaroroonan, doon bumungad sa akin ang malapaniking nilalang na nakasabit sa bawat dahon ng kahoy. Ilang segundo lang, kaagad akong napayuko nang makita ko ang ilang mga demonyong nasa liparan sa buong paligid. Naramdaman ko rin ang nagpupumiglas na aking biyag dahilan ng aking pagpasya na tapusin ang buhay nito. Nang makakawala ang aswang sa aking pagkahawak, napasigaw naman ito nang makita ang karit na dahan-dahang bumagsak sa kanyang katawan. Kisap mata din ang naging pagitan nang tumama ito sa katawan ng aswang na mabilisan nitong ikinamatay. Tapos ka ring demonyo ka. Aba, ang dami palang pamilya tong demonyong to ah. Ilabas ninyo ang pinuno ninyo. Nais ko siyang makausap. Huwag kayong mag-alala. Kapag hindi ko nagustuhan ang tabas ng kanyang dila, isusunod ko kayo sa kanya. Sigaw ko habang tinititigan ang napakaraming aswang na hindi mabilang. Matapos itong marinig ng mga nilalang, agad namang nagsisiliparan ang mga ito habang patuloy na umaangil. Nang maya-maya lang, ay humarap sa akin ang isang napakagandang dilag habang nagsasalita ng, "Bakit, Ginoong Chris? Ano ang kailangan mo?" Wika nito habang patuloy akong inaakit. Hindi naman ako nagpatinag sa nilalang na yon dahil alam ko sa aking sarili na isa itong patibong. "Ikaw ba ang pinakapinuno ng angka na ito?" "Oo, Chris. Ako nga. Bakit? May problema ka ba?" "Talagang magkakaproblema ka kapag nalaman ito ng aming rena." Nang akin itong marinig, ay ang pagtawag ko sa aking armas at kasabay nito ang aking pagsugod. Dahil sa aking ginawa, ay nagsipulasan ang mga aswang nang makita nila akong sumusugod. Hindi na noon nagawang makatakas ang babaeng aswang dahil nagawa kong mahawakan ang pakpak nito bago pa ito tuluyang makalipad.
Nagsisisigaw pa noon ang pinuno ng mga aswang, pero hindi na ito sapat para makatakas sa aking mga kamay. Maya-maya lang ay umangil ito nang maramdaman niyang binaliko ang dalawa niyang pakpak. Agad ko ring itinaas ang hawak kong armas at mabilisang tinapyas ang pakpak ng aswang na babae. Sa puntong ito, wala nang nagawa ang aswang kundi ang magsisisigaw habang mabilisang dumadapa sa lupa. Lumapit na din ang iilan nitong kasama upang maaga siyang mailayo. Maya-maya lang ay ang pagkagulat ng lahat na naroon nang ilabas ko ang aking mutya ng durian. Lahat ng mga puno noon sa paligid ay nagsiyukuan na siyang ikinagulat ng mga nilalang. Ang iilang mahina ang loob na kasama ng demonyo, kasabay na lumuhod ng mga puno sa aking harapan mismo. Kahit ano pang gawin ng mga aswang upang gisingin ang kanilang mga kasama, hindi na nila ito nagawa pa, na para bang tuluyan ng nanakaw ang wisyo ng mga ito. Maya-maya lang, nanlaki ang mata ng aswang nang masipat nilang nag-iipon ako ng mga anino sa aking mga kamao. Matapos ko yung ihanda, ibinato ko ito sa anino ng mga balbal at kaagad pumulupot sa buo nitong katawan. Halos hindi na noon makapagpapumiglas ang pinunong aswang dahil sa pagkawala ng kanyang ulirat. Kung iyong sisipatin, para itong nabiktima ng isang dambuhalang sawa na napaslang sa pagkapulupot at nawala ng hininga. Habang hinihila ko ito, hindi naman nagpatinag ang ibang aswang sa paligid. Ang ilang aswang naman noon na malapit sa kanilang pinuno, pinilit sinira ang taling gawa sa anino para magawa lamang nila itong mapakawalan. Hindi ko naman ito hinayaan at agad akong nagsagawa ng mga hakbang. Mas lalo kong hinigpitan ang mga aninong nakahawak sa mga nilalang nang sa gayoy hindi ito basta-basta makasira o masira ng kahit na anong uri ng mahika. Sa pagpapatuloy ng pagpipesta sa akin ng mga halimaw, wala na akong nagawa kundi gamitin ang natatanging abilidad ng mutya. Nang aking makita na sumugod ito ng sabay-sabay, doon ko naman pinakawalan ang napakaraming anino ng puno na siyang mabilisang sumuot sa bawat kalamnan ng mga aswang na tinamaan ng mga ito. Pagbagsakan ng mga nilalang sa lupa, dahan-dahan ko nang nilapitan ang pinuno ng mga ito para kitila ng buhay. Habang nakatayo ako sa pinuno ng mga aswang, bigla namang lumapit sa aking paa ang isang tagasunod nito na para bang mayroong ipapahiwatig na mensahe. "Bakit? Anong kailangan mo?" Tanong ko sa nilalang na ito. "Huwag mong patayin ang aming pinuno. Kung gusto mo, buhay na lang namin ang kunin mo. Nakahanda kaming mamatay kapalit ng kanyang buhay." Sagot nito. Nang akin itong marinig, mas lalong uminit ang aking dugo sa mga ito. "Wala akong ititirang buhay sa inyo. Kayo ang nagpakalat ng mga kasamaan at kamatayan." Kasabay ng aking pagwika ay ang paghataw sa kamay ng aswang. Paggulong ng kamay nito sa lupa, bigla naman itong nagsisisigaw dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Mabilis din itong gumapang papalayo sa pagbabaka sakaling magawa nitong makaligtas. Subalit pagdaan ng aswang sa isang lilim ng puno,
Bigla namang bumulagta ang aswang dahil sa pagkaparalisa ng kanyang buong katawan. Nang aking mahawakan ang buhok ng pinuno ng mga aswang, agad ko itong itinaas upang makita ang kabuuhang mukha nito. Sa pagpapatuloy ng aking pagmamasid sa nilalang, bigla ko na lang itong mabitawan nang makita ko ang mabilisang pagmulat ng mga mata nito. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman itong lumundag papalapit sa aking kinaroroonan, habang walang tigil sa pagkalmot sa aking buong katawan. Nang makahanap ako ng pagkakataon para ibalibag ang aswang, agad ko naman itong ginawa ng walang bahid ng pagkaawa. Pagsilay ko ng tatayo pa ito, mabilisan ko namang hinataw ang aking karit sa likod nitong bahagi na siyang nagdulot ng kamatayan sa hari ng mga aswang. Magamat nagpupumiglas pa ito para iligtas ang kanyang buhay, wala na itong nagawa dahil sa pagbaon ng armas ng mga anghel sa batong kinalagpakan nito. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan ding namatay ang aswang. Walang kahit sino ang naging saksi ng pinuno ng mga aswang dahil ang lahat ng demonyo o elemento ng nasa lugar kasamang nahigop ng abilidad ng mutya. Matapos ang mga pangyayari, tuluyan na ngang bumalik ang katahimikan sa buong paligid. Hindi na muna ako umuwi dahil gusto kong makita ang pinakapugad ng mga demonyong aswang na aking napaslang. Bago ko tuluyang iniwan ang paligid, sinigurado kong nahigop na lahat ng puno ang bangkay upang hindi umalingasaw ang baho ng mga ito. Nang mapagtanto kong wala ng bakas ang mga aswang, pinili kong ipagpatuloy ang aking pagbabagta sa daan papunta sa tuktok ng bundok. Yon ang unang bisis ng aking pag-akyat, pero hindi ako nababahala dahil sa alam kong merong gagabay sa akin sa misyong aking ginagawa. Sa pagpapatuloy ng aking pag-akyat, napakarami na akong nakita na kakaibang bagay sa paligid. At sa pagpapatuloy ng kwento ay ang muling magaganap ng pagtipon-tipon ng mga antengerong mananabong na magtatagisan ng kanilang mga karga sa manok.